And hello at kamusta kayong lahat? Welcome sa isang edisyon ng Sir Lopet TV kung saan ang mga mahirap ay madali at ang mga madali ay humihirap. Kamusta kayong lahat? This is Sir Lopet at welcome sa ating channel. Ngayon ay pagpapatuloy natin ang Microsoft Word tutorial series na kung saan ngayon ay mag-i-insert tayo at magfo-format ng picture. So wag na nating patagalin to. So paano tayo makapag-insert ng picture? So maraming paraan. Pwedeng pumunta tayo sa Insert tab and then Pictures. Click natin yon. From File, insert pictures from your computer or from other computers that you're connected to. So, click natin yan. And then, hahanapin lang natin siya. So, for example, yung picture ay makikita ko sa downloads folder ko. And then, ito yun siya. Okay? And then, pwede kong i-click ito and then insert. Or, pwede ko rin i-double click. At lalabas na yan. Yan. So, may isang lalaan na nasa may sagingan. Ayan. So, marami pang ibang paraan. Pwede naman is directly punta tayo dun sa folder na yun mismo. And then, from here, click natin siya. And then, using the left mouse button, drag natin siya papunta dito sa ating document or sa mismong Word. And then, babalik mo siya dito sa ating workspace or sa ating page. Now, kung napapansin nyo, meron tayong something dito sa cursor natin na parang merong rectangle. Ibig sabihin yan, ipoposition natin yung picture. So, pag bitaw natin, at this moment, naka-hold pa rin yung left mouse button ko. So, bibitawan ko na siya. And ayan din. So, pareho lang din. So, madaming paraan. Or, pwede rin naman, balik tayo dun sa folder and then right-click natin and then merong copy. And then, balik tayo dito sa Microsoft Word and then paste. Control V. So, ganun din. Ayan. So, nakapag-insert na tayo ng picture. Now, mag-proceed na tayo sa kung paano tayo magfo-format ng picture. Okay. So, we will begin formatting the picture by clicking. Kiklik natin yung picture mismo ng left mouse button. And so, pag-click natin yan, makita mo meron siya mga stretch points dyan. Sa top left, top right, bottom left, and bottom right. Tapos, sa top left, bottom, and right. Yan. Now, kapag once na kinlik natin yung picture, observe nyo tong view. May lumalabas yung view tab, no? Pag kinlik mo yung picture, may lumalabas na format tab katabi ng view tab. Ito yon. Now, pag click natin ng format, bibigyan niya tayo ng maraming options para i-format itong picture. Okay? So, magsimula tayo mula dito sa kanan. So, dito sa kanan, meron tayong shape height at saka shape width. Yan. So, mapapansin nyo, habang kiniklik ko to paakyat, yan. Ang napapansin natin is, pag nagbago yung shape height, nagbabago din yung shape width. Yan. So, kung bakit nangyayari yan, this has something to do with the tinatawag nating aspect ratio. So, yung aspect ratio is, kapag naka-activate ang aspect ratio, it's whenever na gusto nating baguhin yung particular or specific dimension, nagbabago din yung another dimension tulad ng height and width. Now, kung gusto natin maglagay ng exact value, for example, 5 inches. 5 inches ang kanyang shape height. So, napansin nyo, nag-correspond yung ating shape width sa 6.5 o 6.05 inches. Now, kung hindi tayo gagamit nitong mga values, input values dyan, pwede naman ito. So, we can use the left or this stretch papunta sa kaliwa. So, ano pong napapansin nyo? Diba? So, nagiging distorted yung picture. So, hindi naman yan yung kanyang actual na size or itsura. So, hindi po healthy, hindi po helpful na tayo ay mag-stretch sa top, left, bottom, and right. So, dapat po, pag nag-stretch tayo dito, tayo galing sa sulok. Yan, sa corner. Para ma-maintain natin yung original ratio nung dimensions ng picture. Okay? So, yan. So, kayo na po bahala mag-explore niyan. Next, let's proceed dito sa crop. So, yung crop, alam na alam to ng maraming tao sa panahon ngayon, no? Yan. Especially kapag nagmamay-day, kinakrop mo yan, di ba? So, pag nagka-crop, pwede tayong kumuha sa corner. Kung may particular part lang tayo ng picture na gustong kunin, that's how we use the crop. And then, kapag napili mo na po yon and then press enter. So, matitira lang yung si kuya naka-violet. Okay. Yan. So, inaando ko lang po para hindi maano. Okay.
So, you can press escape para mawala yung crop. Okay, so format tayo ulit. Pwede rin siyang i-crop to shape. So, may mga options dito. For example, gusto mo parang circular. Yan, pwede rin naman ganyan. Yan. So, hindi ka na nahirapan. So, meron siyang presets, no? Or parang may default na siya na pwede mong i-direct crop to shape. Okay. Same with sa aspect ratio na binabanggit ko kanina. Yan. So, pwedeng mabago yon. Ayan. Kapag 4:5, ganyan ang kanyang aspect ratio. So, si aspect ratio ay mas pang-advance kasi yan, no? Okay. So, balik natin siya sa dati. So, dito, para makabalik siya sa dati, pwede tayong pumunta dito sa part na to, dito. So, meron ditong option na reset picture. So, pag-click mo tong drop-down menu, drop-down arrow, meron kang reset picture and recent picture and size. So, itong pangalawa pipiliin natin. Yan. So, ibabalik niya dun sa una. Now, after ng crop, meron tayo ditong align objects and rotate objects. So, ito magagamit natin to kapag nag-edit tayo. For example, we want to rotate 90 degrees. Yan. Left. Flip vertical. Flip horizontal. Yan. Marami mga paraan. Gusto mo parang easy mirror ang mangyari. Pwede naman yan. Okay? Now, itong align, nagagamit natin to kapag marami ng pictures. So, mamaya paramihin natin yan. Okay. Now, meron pa tayo dito. We also have the wrap text. Magagamit natin mamaya kapag merong text. Position tayo. So, para makita natin position, liitan natin to. So, position, marami tayong options. Yan, nakikita nyo naman. Ito yung parang quick toolbar niya, no? So, lilipat siya. For example, gusto mong top left, top center, top right. Gusto mong, ang ano nito is relative sa page mismo. Dun sa page na, ginagamit natin. For example, ako ay I think this is letter. If check lang sa page layout. Ay, naka-letter tayo, letter size paper. So, pansinin natin tong kanyang position. Yung position niya mismo ay nasa, yan, pwedeng maging middle left, middle center, yan. So, ito mabilis na, mabilis na paraan para malipat natin yung image. Ngayon, kung gusto natin inline with text lang, yun yung pinakasimple. Okay. So, kapag inline with text, hindi siya sumasama doon sa mismong text, no? So, yung spaces sa pagitan o sa paligid ng picture, hindi malalagyan ng text yon. Yun yung ibig sabihin po nun. Okay, click natin ulit yung picture. Ano pa mga formatting meron dito? So, we can also format the picture border. Click natin picture border. Pwede natin lagyan ng kulay. So, for example, yellow. Yan. Now, sa picture border, marami pa tayong options. Pwedeng walang outline. Pwede ring lagyan ng weight. So, yung weight, nandito po yung mga weight niya. Meron tayong 6 points. 6 points yung pinakamakapal. No? Yung pinakamabigat. So, meron pa mga more lines. Kung gusto nyong something na parang dash, no? Pwede nating baguhin yan. 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 So, meron format picture. So, ito yung mas pang-advanced to, no? Kung gusto natin masyadong in detail yung ating ginagawa. Okay. So, for now, mga fundamentals muna tayo. And then, dashes yun. So, weight. So, for example, set natin sa 6. Yan. So, nakita natin yung sinet nating dashes kanina, di ba? So, pwede rin naman, dashes, yung basic lang. Yan, solid. Okay. So, since medyo masakit sa mata yan, bawasan natin yun, 3 points lang. And then, we will change the color. Let's say blue. Yan. Okay. Now, ano pang mga meron tayo dito? Lagyan natin ng picture effects. Ano yung mga picture effects? So, meron tayong mga presets dito. Like this. Yan, di ba? So, nagkakaroon ng damdamin yung picture. Nagkakaroon siya ng shadow, reflection, yan, naka-bevel, no? Nag-glow. Yan. So, lahat ng ito nakakatulong para gumanda yung appearance ng ating output, no? So, kung gusto mong shadow lang, yan, marami tayong mga shadow dito. So, iba't iba yung direction ng shadow. Reflection, pwede rin tayong maglagay. Yan, di ba? So, talagang nagmumukha attractive yung ating picture, no? Tapos, gusto mong nag-glow, pwede rin yan. Yung direction ng glow, pwede rin natin i-modify. Gusto nating soft edges, ayan. Di ba? Yan. Tsaka mga naka-bevel. Yan.
So, madaming paraan yan. And 3D rotation, pwede rin. Yan. So, madaming paraan. Now, kung hindi tayo gaanong mahilig mag-adjust dyan, pwede naman natin i-click ito and we will find more picture styles. Yan. So, nandito. Kala mo sa salamin. Yan. Iba-ibang design, no? Yan. There's so many choices to choose from. Yan. Marami tayong options dyan. Okay? Next, proceed tayo sa compressed pictures. So, compressed pictures into a document to reduce its size. Yan. So, ito hindi naman natin ito gano'ng ginagamit, no? Okay? Change picture. Yan. So, pag change picture, kailangan meron kang internet connection dito, no? Yan. Okay? So, yun ay directly pupunta siya sa internet and then maghahanap ng possible na pwede natin magamit. Now, yung reset picture, nabanggit ko na kanina yan. So, we can reset. Di-discard niya lahat ng formatting, maliban lang sa height. Yan. Tsaka yung dimensions pala, I mean. So, undo lang natin para mabalik yun. Okay, now, punta tayo dito sa corrections, no? Yan, corrections. So, corrections, meron tayo ditong sharpen or soften, brightness, and contrast. Ayan. So, pwede nating pumili dito. Ayan. So, nakadepende po sa inyong preferences yan kung gusto nyo maging dark. Ayan. Or gusto nyo gawing light. Ayan. So, meron mga presets dito. Kung gusto natin yung sharpen, medyo ma-blur. Ayan. Medyo masakit sa mata. Ayan, gusto natin sharp naman. Ayan, pwede rin. So, ayan. Lahat ng yan nakakatulong para mapaganda yung picture natin. So, depende na po sa inyo yan. Okay? Now, we also have here color. Yan. So, ito yung isa sa favorite ko, no? And gusto mo pure green lang talaga. Blue, yellow. Yan. Gusto mo gawing parang chroma or I think black and white. Yan, pwede. Kala mo sinauna yung picture. Pwede rin yan. So, dyan lang sa color, no? Yan. So, imagination lang talaga. Creativity lang talaga ipapairalin nandito. Okay, meron tayo ditong artistic effects. Okay, sa artistic effects, ito yung maganda. So, ito yung mga tinatago ng mga expert pero kailangan nating sabihin yan dito. Okay. So, dito, maraming paraan. Pwede tayong, ayan, di ba? Iba-iba. So, alam mo painting siya, nagiging canvas. Ito, alam mo sketch lang. Di ba? Napakalupit. So, artistic effects talaga siya. Alam mo canvas or mga drafts ng mga painter. Yan o. So, kayo na mismo yung makakapag-appreciate kung ano ang maganda at hindi dyan. Okay? So, mahalaga alam niya na merong artistic effects. And also, meron tayong option dito na we can remove background. Okay. So, pag nag-remove ng background, ganyan po yung nangyayari. Parang nagfo-focus lang siya dun sa main part nung ating picture. So, pwede mo stretch yan. Yan. So, by way of continuous practice, so ma-appreciatean kung paano gamitin itong remove background na to. Okay, so we can discard all changes naman and then babalikan na sa simula. Yan. Okay, so nalibot na natin yung buong formatting ng picture. Now, let's explore kapag ginamit na siya sabi ko kanina pag-uusapan natin yung wrap text. So, isama na natin yung text for example. So, meron tayong text dito. Yan. So, I think nung college pa kami nito, sa subject namin na Philippine History. Yan, requirement namin. Okay. So, what you can see here, ayan o. Kapag naka-inline with text po tayo, ganyan yung nangyayari. So, the point na i-backspace ko pa to ulit, ayan, gusto nyo nang burahin yung picture. Ayan. It's because yung kanyang wrap text ay naka-inline with text. Okay? So, gamitin natin yung square. Ayan. So, kapag naka-square naman po tayo, pwede nating ilipat-lipat yung ating picture. And nakikita nyo, yung mga words yung mismo nag-a-adjust para dun sa picture. So, pwede sa gitna nyo po ilagay. Yan, yung picture. So, typically nagagamit to ng mga nagle-layout ng newspaper, ng magazine. Yan. Okay, marami pang paraan. Pwede ring type. So, ito pong type, mas magagamit natin to kung ika-crop muna natin siya into shape. For example, crop natin siya star. Saan ba yung star dito? Kunwari di ko nakita. Try natin tong heart. Yan. So, ganyan po. Ganyan po ang nangyayari kapag typed. Napansin nyo po, ayan o. Fini-fill yung gaps, no? Yung mga spaces na pwede pa malagyan ng text, nilalagyan po yan.
Ganyan ang ating paggamit niyan. So, kapag pinili mo ulit yung square, magiging square po siya ulit, no? So, nagagamit po natin yung tight kung naka-crop to shape yung ating picture. Okay? So, palitan natin, balik natin yung crop to shape. Or undo ko na lang para mabilis. Okay, ano pang meron tayo dito? We also have through. Yan. So, yung through is parang ganun lang din naman. Yan. So, siguro at some occasions or some cases, makikita natin yung difference ng paggamit ng through. Okay. Yan. So, we also have top and bottom. Ayan. Yung top and bottom, ganito naman po siya. So, hindi po magkaaroon ng content dito sa left and right ng picture. Yan. Sa top and bottom lang po yan. So, most books parang ganito po yung ginagawa. Especially merong equation or merong illustration dito. So, hindi po sila naglalagay ng text dito sa left and right. So, para magbigay ng emphasis dun lang sa picture. Okay? Pwede rin behind text. Ito yung behind text yung isa sa pinaka amazing dyan. Kasi sa behind text, ayan po, nasa likod mismo yung picture. So, nasa likod ng text. So, kung halimbawa merong ang quotation na gustong ilagay and then mayroong background picture, pwede mo yang i-adjust yung picture mismo dun sa corrections. Yan, pwede mo gawing light. Yan. So, nakadepende na po sa inyo yan kung paano nyo i-apply yung contrast, no? Brightness and contrast. Okay? Pwede rin tayong gumamit ng in front of text. Siyempre, kapag in front of text, matatakpan yung ating text. Okay? Yan. And marami pang mga options dito na mga pang advanced na po yan. Okay? So, yung mga pang advanced ay mas maganda kung kayo na rin po mag-explore niyan. And gagawa natin ng video tutorial yan in the near future. Okay? So, dito, ayan. Always remember na kapag tayo po ay maliban sa inline with text, kapag gumamit na po tayo ng iba't ibang wrap text, pwede nating ilipat yung picture by dragging, no? Dadrag natin sa kahit saang part ng ating document. Okay? So, for example, gagamit ako ng format na type. Yan. And then, gagawin ko is ikakopy ko siya para dumami. So, copy and paste. Yan, dalawa na siya. Then, isa pa para maging tatlo. Okay. So, liliitan ko tong isa for example. Yan. So, tignan nyo po yung nagagawa ng type, di ba? Yan. So, meron kang picture sa iba't ibang parts. Pero, syempre, you have to use this responsibly, syempre. At saka, base na rin dun sa requirements. Hindi naman po kailangang kalat-kalat na ganyan ang ginagawa natin. May format po yan, especially sa mga nagle-layout. Okay. Alam na yan ng mga nagle-layout. Now, bakit ko po ginawang ganyan is para makita natin, ma-appreciate natin yung mga iba pang commands dito. Yan, tulad ng distribute horizontally. So, para magamit po natin itong mga to, click muna natin lahat. So, click mo to, then hold mo yung control, and then select din yan, and then left click, left mouse button. Now, punta tayo dito sa distribute horizontally. Ano po napansin nyo? Ibig sabihin yan, yung distance po nila from each other ay pare-pareho lang. That's why they are distributed horizontally. Kung distributed vertically naman, yan. So, with regards to naman sa height nila. So, mas makikita mo yun kung at i-arrange natin sila ng pag ganito. Yan. So, dyan po natin makikita yung arrangement niyan. If you want to distribute this vertically. Yan. So, click natin sila lahat. And then, distribute them vertically. Yan, di ba? So, yung spaces between those pictures ay nagkaapare-pareho. Okay. Now, marami pa dito. We can align them sa page. We can align them sa margin. Yan, marami. We can align selected objects. We can align them top. Yan, doon sila lahat sa taas. We can align them left. Yan, tabi-tabi sila, no? Align them right. Pwede rin. Yan. Pero ginagawa natin yun kapag gusto nating naka-right sila lahat. Okay. For example, tulad nito. Yung kaninang, ayan. Di ba magkakahiwalay sila? And then I'll use align right. Yan. So, nagpantay-pantay sila sa kanan. Okay. Yan. And then, marami pang mga pwede natin explore dito. Especially, ito namang paggamit kapag
We want to bring forward or send backward yung particular picture. Yan, kung ano yung gusto natin nandun sa taas, pwede rin natin magamit yan. Yan, and also yung send backward, pwede rin. Yan, so madami siyang mga iba't ibang options na pwede nating gamitin. Okay, so nasa inyo na lang po kung paano nyo siya i-explore. Okay, so hindi ko naman po kasi maituturo lahat dito. Okay, so maraming salamat sa lahat ng mga nakapakinig at nanood ng video tutorial na to, at kung maabot ka sa part ng ating video na to, maraming salamat. At kung bago ka lang, baka naman pwedeng mag-subscribe ka at i-like mo rin to kung nagustuhan mo, at share mo sa mga classmate mo na nagpapatulong pa na mag-format ng picture sa Microsoft Word. Maraming salamat. Again, this is Sir Lupet na nagsasabi na sa bawat problema mayroong solusyon. Dapat tayo ang maging solusyon para iwas konsumisyon. Maraming salamat. Ingat nasan ka man. God bless you and thank you.